Mga mahal na kapatid, salamat sa Diyos at tayo po ay muling nagkatipon para tayo ay magpuri, lumuwalhati sa Diyos at tanggapin ang kanyang mga katotohanan. Sa pasimula pa lang, mga kapatid, ay marami nang naging interpretasyon ang banal na kasulatan o Biblia na ang ibinunga nito ay ang pagbangon ng napakaraming relihiyon, iba't ibang uri ng pananampalataya. Ang totoo, kahit po sa panig ng mga nanindigan noong una, ipinagtanggol ang tunay na doktrina na tinanggap nila o natin mula sa sugo ng Diyos sa mga huling araw. Subalit, dumating ang pagkakataon na ang ibang nanindigan dati sa tunay na aral ay nagtataguyod na ng mga bagong doktrina, nagtaguyod ng bagong pananampalataya na tahasang labag sa kalooban ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Ngayon ay nagpapakalat sila, nagtataguyod sila ng paniniwala na hindi raw sapat ang naituro ng kapatid na Felix Manalo na ating sinasampalatayanan na sugo ng Diyos sa mga huling araw. Meron daw siyang hindi naituro, kaya sila ang magtuturo. Kaya napakahalaga na talakayin natin muli ang leksyong ito, ang paksang ito, sapagkat nakasalalay po ang buhay, kamatayan sa paninindigan sa doktrina o sa tunay na aral. Ibig sabihin, kapag ka ikaw ay nanindigan sa tunay na doktrina, tunay na aral, tunay na kalooban ng Diyos, ang kahulugan noon ay kaligtasan pagdating ng araw ng paghuhukom. Subalit, pagka ang tao ay nagtaguyod ng maling pananampalataya, naniwala, sumampalataya sa mga maling aral, ay nangangahulugan ito ng kapahamakan, kamatayan, hindi lamang sa buhay na ito, kundi higit sa lahat sa buhay na darating. Kaya simulan natin ang ating pagtalakay, mga kapatid, sa katanungang bakit ba may mga taong nahuhulog sa pagbibigay ng maling pakahulugan ng Biblia? Ulitin natin yung tanong. Bakit mayroong mga nahuhulog sa pagbibigay ng maling pakahulugan ng Biblia? Babasahin ko po ang ikalawang Pedro sa 3:16. Ganito po ang pahayag. Gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat na dooy sinasalita ang mga bagay na ito, na dooy may ilang bagay na mahirap unawain, na isinisinsay ng mga di nakakaalam at ng mga walang tiyaga, na gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan sa ikapapahamak din nila. Bakit po mayroong mga nahuhulog sa pagbibigay ng maling pakahulugan ng Biblia? Batay po sa inyong narinig, may ilang bagay na nasusulat na mahirap unawain. Ano po ang ginagawa ng mga hindi nakakaalam at ng mga walang tiyaga sa ilang nakasulat na mahirap unawain? Ang sabi po sa talata ay isinisinsay nila.
Mga kapatid, medyo malalim yung salitang isinisinsay. Kaya, basahin natin ang talatang ito sa ibang salin ng Biblia. Halimbawa, basahin natin yan sa ang salita ng Diyos. Pakinggan po ninyo. Ganito na isalin niya. At ito rin ang sinasabi niya sa lahat ng sulat niya. May ilang bahagi sa mga sulat niya na mahirap intindihin, na binibigyan ng maling kahulugan. Ayun ang katumbas ng isinisinsay. Binibigyan ng maling kahulugan, nino po? Tuloy natin. Maling kahulugan ng mga hangal at mahihina ang pananampalataya. Gaya ng ginagawa nila sa ibang mga kasulatan. Kaya sila mismo ang nagpapahamak sa sarili nila. Mamaya, mga kapatid, sa bandang katapusan ng ating leksyon ay maiintindihan natin bakit binasa pa natin yung isang salin na yan. Ano pang dahilan bakit natin binasa yan? Sa mga tuwid, totoong sa banal na kasulatan ay mayroong mga nakasulat na mahirap unawain. At yung mga hangal at mahihina sa pananampalataya, pasensya na po, medyo strong words, ika nga, pero nakasulat ay binibigyan nila ng maling pakahulugan ang Biblia. Pero maaring ikatwiran po nila, hindi kami yun. Kasi naaralan kami, nag-aral kami, marunong kami. Kaya tiyak hindi kami yung tinutukoy doon. Kaya ang kasunod na tanong natin ay, sapat bang pag-aralan yung Biblia para ito ay maunawaan ng sino man? 3:7 ng ikalawang Timoteo. Na laging nagsisipag-aral at kailan paman ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. Sapat na po bang pag-aralan ng Biblia para ito ay maunawaan ng sino man? Hindi po eh. Alam nyo, ang magandang halimbawa nitong talatang ito na sinasabing laging nagsisipag-aral pero kailan pa man ay hindi nakarating sa pagkaalam ng katotohanan. Yung mga nagsabing ang tagal nila sa pag-aaral ng Biblia. Ang isa dyan, yung mga sabihin na natin, mga nagpapari, nandun sa seminaryo, ilang taon yun, nag-aral, binasa yung Biblia. Nung makatapos mag-aral ng Biblia, nakarating ba sa katotohanan? Hindi po. Anong katunayan? Ang sabi rito, ang Diyos ay Espiritu. Yung nag-aral daw, anong pinahayag? Ang Diyos ay si Kristo. Ang Diyos ay tatlo, pero isa. Ang nakasulat dito, Iglesia ni Cristo. Pero ano ang ipinangaral nung nagsabing matagal na pinag-aralan ng Biblia? Kung ano-anong iglesia ang itinatag. Nag-aral yan. Kaya mga kapatid, hindi dahil sa binasa mo, pinag-aralan mo, naintindihan mo. Hindi po. Bakit po ang masusi at maingat na pag-aaral ng Biblia, bagamat kailangan nyo, ay hindi po sapat na katibayan na ang Biblia ay mauunawaan mo na. Ano po ang dahilan?
Sa Roma 16, ang talata po ay 25. At ngayon sa Kanya, na makapangyarihan na sa inyo'y makapagpapatibay ayon sa aking ibanghelyo sa pangangaral ni Hesu Kristo ayon sa pahayag ng hiwaga na natago sa katahimikan ng panahong walang hanggan. Bakit po ang masusi, maingat na pag-aaral ng Biblia, bagamat kailangan yun, hindi sapat at katibayan na ito'y maunawaan mo na. Sapagkat ang sabi ni Apostol Pablo, ang mga pahayag na nakasulat sa Biblia ay natago sa hiwaga, sa katahimikan ng panahong walang hanggan. Kaya kung inyong mapapansin, ang salita ng Diyos ay hiwaga. Sipin ninyo, hiwaga na. Natago pa sa katahimikan. Kaya, tama yung sinabi ni Apostol Pedro kanina eh. May mga nakasulat na mahirap talagang unawain. Eh sino po ang makauunawa ng mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia, hiwaga, nakatago sa katahimikan? Pakinggan natin ang sinasabi sa Marcos sa 4:11 at 12. At sinabi niya sa kanila, sa inyo ay ipinagkaloob na makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. Datapwat sa kanilang nasa labas, ang lahat ng mga bagay ay ginagawa sa pamamagitan ng talinhaga upang kung magsitingin sila ay makakita at huwag mamalas. At kung mga kinig, sila'y mga karinig at huwag makaunaw. Dito po ay may binabanggit na mga taong eksklusibo na binigyan ng karapatan na makaalam sa hiwaga o sa pahayag ng ating Panginoon Diyos. Sila lang ang may karapatan na kaloob ng Diyos na makaunawa tungkol sa kaharian ng Diyos. Eh paano po kung ang isang tao, isang nangangaral, eh hindi kabilang sa sinasabi dito na sa inyo? Ang sabi po sa mga talatang ating binasa, sa kanila na nangasa labas. Ibig sabihin, hindi kasama dun sa may karapatan, pinagkalooban ng karapatan na makaunawa o makaintindi ng kaharian ng Diyos. Sa kanila, ang sabi, lahat ay sa pamamagitan ng talinhaga. Makikita nila o mamamalas nila, pero hindi nila ito makikita. Maririnig nila, pero hindi nila ito maunawaan. Oo, ang liwanag eh, tao si Kristo. Eh yung walang karapatan, yung walang kaloob mula sa Diyos, Diyos si Kristo. Ang liwanag eh, Iglesia ni Kristo. Eh doon sa walang karapatan, Iglesia ni ganito, o kaya naman, Iglesia ni Kristo rin yung pangalan, pero ibang aral ang itinataguyod. Eh bakit? Hindi siya kabilang dun sa inyo eh, na tinutukoy. Eh sino ba yun? Sino ba yung sa inyo? Na sila lang ang pinagkalooban ng Diyos ng karapatan na makaalam ng kaharian ng Diyos o ng kanyang mga kalooban. 10 at 15 ng Aklat ng Roma. Paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Sinugo lang. Yun lang.
ang makapangangaral ng dalisay na salita ng Diyos. Ang Panginoong Kristo sa panahong Kristiyano, siyang pinakadakilang sugo. Siyang may karapatang mangaral ng mga salita ng Diyos. Ang kanyang mga apostol, isinugo, may karapatang mangaral. Ang kapatid na Felix Manalo, sinasampalatayanan natin na sugo ng Diyos sa mga huling araw, siya ang may karapatan na magpahayag ng mga dalisay na salita ng Diyos. At yung kahalalan, yung karapatan, may katibayan dito yun. Hindi basta inaangkin yun. Kaya pag may nagsabing, sugo ako, asan ang patotoo mo? Nandito ka? Asan ang karapatan mo? Narito ka ba? Eh, ang kapatid na Felix Manalo, napakaraming patotoo nakasulat dito. At yun nga, ang ating sinasampalatayanan. Pero yung iba, dumating ang panahon, hindi na. Hindi na nananalig sa sugo, hindi na nananalig sa mga tunay na doktrina. Baka po igiit ng iba. Sugo, hindi sugo, pareho lang. May dalang Biblia. Bubuksan ang Biblia. Ipangangaral ang Biblia. Pareho lang. Ay, hindi ko pareho. Ano po ang ikinaiiba ng pangangaral ng sugo sa hindi naman sugo? Nangangarat lang na sugo. Nag-aangkin lang na sugo. Nagmamagaling lang na sugo. Pero, ang totoo, ang sabi dun sa salita ng Diyos kanina, ang sabi, hangal yan. Mahina pananampalataya niya. Ano po ang pagkakaiba? Dito po sa ikalawang Pedro sa 1:20 at 21. Na maalaman mo na ito, na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbubuhat sa sariling pagpapaliwanag. Sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao nagsalita buhat sa Diyos na nangauudyokan ng Espiritu Santo. Ano po ang kaibahan ng pangangaral ng tunay na sugo at doon sa nangangarap lang na sugo siya? Nag-aangkin lang na sugo. Wala namang patotoo siya sa Biblia. Ang sabi po ni Apostol Pedro, sa hula ng kasulatan ay hindi nagbubuhat sa sariling pagpapaliwanag. Ibig sabihin, hindi siya nagbibigay ng sarili niyang interpretasyon sa mga nakasulat sa Biblia. Yung ibang tagapangaral, ganun eh. Bubuklatin ng Biblia, magbabasa ng talata, tapos sasara ang Biblia, magkukwento na. Ganito yan. Boka-boka na lang. Hindi ganun ang sugo. Ang sugo tanong, ang sasagot, Biblia. Tanong ulit, sasagot, Biblia. Yung nangangarap na sugo, ni yung itinuturo niya, hindi niya naunawaan. Yun nga yung pahayag sa unang Timoteo 1:7. Nangangaral, hindi naman alam kung anong ipinangangaral at hindi niya naunawaan yung kanyang ipinangangaral. Mga kapatid, paano pa natin makikilala ang isinugo ng Diyos sa paraan ng pangangaral niya? Ikalawang Timoteo 2:15. Pagsikapan mong humarap na subok
sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya, na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. Paano pa natin makikilala yung tunay na sugo? Yung sugo na may karapatan mula sa Diyos, na pinagkaloobang makaunawa, makaintindi ng kalooban ng Diyos. Ang sabi, gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. Medyo malalim yan, lalo na sa hindi naman sanay sa Tagalog, gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. Anong katumbas nun? Kaya, balikan natin yung saling salita ng Diyos. Anong katumbas niyan sa pagkakasalin sa salita ng Diyos? Pakinggan nyo. Pagsikapan mong mabuti, na iyong iharap ang iyong sarili, nakatanggap-tanggap sa Diyos, isang manggagawa na walang dapat ikahiya, na itinuturo ng tama ang salita ng katotohanan. Hindi ho tayo may pahayag niyan, ha? Hindi natin sariling interpretasyon yan. Talata rin ng Biblia yan. Yung palang sugo na tunay, may karapatang mula sa Diyos, itinuturo ng tama ang salita ng katotohanan. Ano ang tunay na iglesia? Iglesia ni Kristo. Yun ang ipinahayag ng kapatid na Manalo. Ano ang kalagayan ng Diyos? Espiritu. Yun ang itinuro ng kapatid na Felix Manalo. Ilan ang Diyos? Isa. Yun ang itinuro ng kapatid na Manalo. Ano ang kalagayan ni Kristo? Si Kristo'y tao. Si Kristo'y anak ng Diyos, hindi Diyos anak. Yun ang ipinangaral ng tunay na sugo. Kaya yung tunay na sugo, nagtuturo ng tama, hindi po ng mali. Paano pa natin makikilala, mga kapatid, ang mga ngaral na galing sa Diyos? Unang Korinto 2:13. Na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi itinuro ng Espiritu na iwinawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. Sa pahayag na ito ni Apostol Pablo, ay binabanggit niya rito ang tunay na paraan, wastong paraan ng pangangaral ng mga salita ng Diyos. Ang sabi niya, iwinawangis natin. Kumbaga sa ibang salita ay ikinukumpara, iwinawangis. Alin? Ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. Paano po ba yun? Paano ba nagagawa na iwangis? Sabihin na natin, ikumpara yung mga bagay na ayon sa Espiritu sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. Yun ba ay magkukwento ka ng sarili mong karanasan? Sasabihin mo ba yung sarili mong paliwanag? Pakinggan natin ang Isaias 28, talatang 9 at 10. Kanino siya magtuturo ng kaalaman? Sapagkat utos at utos, utos at utos, bilin at bilin, bilin at bilin. Dito'y kaunti, dooy kaunti. Ano po ang sabi ng Diyos? Lalo na pagka ang pag-uusapan ay ang kanyang kalooban. Ang sabi niya, ang utos, utos.
Inulit niya, utos at utos. Bilin, bilin. Inulit-ulit, bilin at bilin. Dito'y kaunti, doo'y kaunti. Anong katumbas niya, mga kapatid? Pansinin ninyo, yung pangangaral ng sugo. Paano mangaral ang sugo? Tatanong, saan kukunin ang sagot? Sa Biblia. Tatanong ulit, saan kukunin ang sagot? Sa Biblia. Tanong ulit, sagot sa Biblia. Kaya, utos at utos, utos at utos. Maging sa mga tuntunin at tagubilin eh. Hindi ba ang mga tuntunin, tagubilin sa loob ng iglesia sa panahon ng tunay na sugo? Sangayon sa doktrina. Hindi labag sa doktrina. Kaya, yan ang isa pa sa dahilan, mga kapatid, kung bakit ang sabi ko sa inyo kanina sa pagsisimula natin, bakit natin binasa sa ibang salin yung mga talata na ating binabasa. Yun ang paraan eh. Eh kung ginawa natin kanina na sino ba yung di nakakaalam? Sino ba yung mga walang tiyaga? Pagkatapos bigla ko na lang sinabi, ayan yung mga hangal. Ayan yung mga mahihina sa pananampalataya. Ano isipin ng iba? Nako, si brother naman nagpaparatang. Kaya binasa natin sa ibang salin. Ang binasa ko yung utos. Kinuha nating sagot yung utos din na nakasulat sa Biblia. Kumuha pa tayo ng halimbawa, mga kapatid, na yung sinabi ng Diyos na utos at utos, bilin at bilin, kaunti dito, kaunti doon. Basahin natin ang nakasulat sa Henesis, sa 3. Ang talata ay 1. Ano po ang nakasulat doon? Ito po, dinggin nyo. Ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoon Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? Ano po ang dapat nating mapansin sa talatang ito, mga kapatid? Ang sabi dito ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. Kaya kung pag-aaralan mo tong talatang ito, lalong tuso. Parang ang gandang pakinggan. Kasi lalong tuso eh. Kaysa alinman sa mga hayop sa parang nanilikha ng Panginoong Diyos. Para bagang nakaaangat ito sa iba. Itong ahas na to. Sabi nung iba, para daw maintindihan niya, basahin yung buong chapter, basahin yung buong kapitulo. Mabibigo tayong unawain yun kung yun ang ating gagawin. Kaya, itanong natin, eh, sino ba yung ahas na yan? Yan nga ba ay talagang dahil sinabing lalong tuso, nakaaangat doon sa iba? Linawin natin. Mga kapatid, Genesis, simula ng Biblia yan. Ang kahulugan niyan, nandito sa dulo, Apokalipsis. Sino yung ahas na yun? 12:9. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas. Naku po, na dumadaya sa buong sanlibutan
Siya'y inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Yung palang ahas na yun, na binabanggit doon sa Genesis 3:1, yun pala yung Diablo. Alam naman natin kung ano nangyari sa ahas na yun, di ba? Dahil sa pagmamagaling, pagmamataas, ay inilaglag siya ng Diyos sa lupa. At yun ang Diablo at Satanas. At yung sinasabi doon na lalong tuso sa alinmang mga hayop, yun ang nangdaya kay Adan at kay Eva. Kaya, mga kapatid, uulitin natin yung sinabi natin sa intro ng ating leksyon. Nakasalalay ang buhay, pagpapala, sa kung anong aral, kung anong pananampalataya ang tataglayin mo. Kung mananatili ka sa tunay na aral, sa tunay na doktrina, sapagkat ang nagturo ay tunay na sugo, may karapatan mula sa Diyos, mabubuhay ka. Pagpapalain ka ng Diyos, at higit sa lahat, may pag-asa ka sa kaligtasan. Paano po kung ang pinanghawakan ng tao, ng isang nagsasabing naglilingkod siya sa Diyos, hindi naman tunay na aral? Hindi naman salita ng Diyos. Hindi naman tunay na pananampalataya. Ang kahihinatnan nila, mga kapatid, ay kapahamakan at kaparusahan. Kaya nga, nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat isinugo niya ang kapatid na manalo. At bunga ng awa at pagkamahabagi ng Diyos, nakasama tayo sa gawain yun. At sa awa pa rin niya sa atin hanggang ngayon. Yun ang ating pinaninindiganan. Sugo siya. At ang tinanggap natin sa sugo ay dalisay na salita ng Diyos. Kaya nga, mga kapatid, manalig tayo dun sa aral na yun na tinanggap natin. Kung sa iba ay hindi na sila naniniwala sa pagsusuko, hindi natin gagawin yun. At hindi tayo susunod sa maling aral. Hindi tayo susunod sa maling doktrina. Tularan natin ang mga naunang lingkod ng Diyos sa paninindigan sa tama, sa paninindigan sa panig ng Diyos. Naalala ko tuloy yung tatlong embryo. Natatandaan niyo ba yun, mga kapatid? Pinasasamba sila sa Diyos-Diyosan. Pinasusunod sila sa maling patakaran ng paglilingkod sa Diyos. Anong sabi nila? Hindi kami sasamba dyan. Hindi kami susunod dyan. At kahit hindi kami iligtas ng Diyos, ang sabi nila, hindi pa rin kami sasamba dyan. Maawa sana ang Diyos makarating tayo sa ganun katibay na pananalig at pananampalataya. Wala man ang sugo ang umalili sa kanila, sinasampalatayanan natin, may karapatan din na galing sa Diyos.
Yan ang itinaguyod, matapat na itinaguyod ng kapatid ni Eranio Manalo sa kanilang pamumuna, pangangasiwa sa iglesia, ng kanilang karawan ng kamatayan ay ginugunita na. Kaya mga kapatid, hilingin natin sa Diyos na kung sakaling darating na ang wakas ng ating buhay o wakas ng mundong ito, makatapos tayo nagtakbuhin na karapat-dapat. Nihiling namin sa Ama, pagpalain niya kayo. Ama, pagka sumasamba kami sa iyo, basbasan mo sana kaming lahat. Biyaya mo sa amin ang katatagan ng aming pananampalataya upang kailanman ay huwag kaming mahiwalay sa iyo. Pagpalain kayo ng Diyos, pagpalain ng Diyos ang inyong sambayan. Ibiyaya niya sa inyong mabuting kapalaran. Tumayo po kayo, tayo'y mananalangin. Ama naming Diyos, makapangyarihan ka po sa lahat. Salamat po ng maraming marami sa iyo. Muling nahayag sa amin. Tama ang aming paninindigan. Wasto ang aming nilalakaran. Ang totoo, ang pasya namin. Matagal na naming nagawa, Ama. Kami sa panig mo, sa panig ng iyong mga salita na tinanggap namin mula sa iyong sugo. Inihiling namin sa panahon ng mga pagsubok, pagka nililiglig ang aming pananampalataya. Ama, huwag mo kaming bibitiwan. Huwag mo kaming pamabayaan. Pag nakita mong mga lingkod mo nanindigan sa iyong mga salita, sa bawat butil ng iyong mga katotohanan, ibiyaya mong lakas ang pananampalataya, ang pananalig na kami mananatili sa iyo. Sa iyo lamang, Ama, at wala ng iba. Kaya naman ibasbas mo sa amin, magkakapatid ngayon, ang lakas na aming kailangan, na yun ang dahilan kaya kami naririto para igawad mo sa amin ang iyong napakahalagang basbas. Aman Diyos, patawarin mo kami sakaling magkulang kami at magkasala. Huwag ka pong lalayo sa amin sapagkat wala kaming magagawa pagka kami ay iyon ang itinakwil. Yakapin mo kami isa-isa. Iparamdam mo sa amin, Ama, nariyan ka, pangungunahan mo kami. Ano man ang mangyayari sa aming buhay, ikaw ang kasama namin. Malalagpasan namin ang lahat sapagkat ikaw ang umaakay sa amin. Panginoong Jesus, ipamagitan mo po kami sa Ama. Matanggap namin ang aming mga pakiusap. Ama, sa muli naming paglapit sa iyo, basbasan mo lahat ng mga lingkod mo na hanggang ngayon ay tapat sa iyo at sa iyong mga katotohanan. Sa ngalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas.